Kami po nagtatanong, lalo na po yung mga nagsasabing taong bayan, taong bayan. Alam niyo minsan nakakarindi na po yung mga nagsasabing taong bayan, eh. Eto lang po ang hamon ko sa mga nagsasabing taong bayan yung nire-represent nila. Kung totoo po na nire-represent ninyo yung taong bayan, simple lang po ang patunay niyan. Bakit hindi po kayo magsitakbo sa 2028 election nang malaman niyo po kung totoong may suporta kayo ng taong bayan? Yan po, si Risa Ontiveros, eto sila De Lima, si Sendanya, tumakbo ka Senador Sendanya. Nang makita mo kung gaano katabingi ang katwiran nyo na taong bayan. Na taong bayan ang inyong sinusunod o kayo po ay nagsasalita para sa taong bayan. Tigilan nyo na yung katataong bayan dahil palpak po kayo. Okay. Hindi naman tayo sa nagmamadali, pero maya-maya lang. Ang kulit mo ba 'to? Ito po ang kasagutan, no? Bakit po hindi inaaresto at wala pong balak arestuhin? Taliwas po, sa sinasabi po ng mga 'to na tumatakas po si bato sa batas. Lahat po ng mga nagsasabing taong bayan, sabi, ang kanila pong sinasabi, tumatakas sa batas si Bato, no? At ito po ay kinakalinga ni Cayetano. Parang fugitive, no? Ano bang tawag dan sa fugitive sa Tagalog? Pugante. Okay, totoo po bang pugante si Bato? Oh. Ano po ba ang sinasabi dito ng PNP? Ang point po, isang panig lang po yan naririnig natin sa media, eh. Kasi yung media, alam na natin yan lahat. Pera po SMNI, kampi po yan diyan sa mga tinatawag nating nagsasalita ng taong bayan. Taong bayan pala kayo, magsitakbo kayo lahat ng senador, yung buong taong bayan. Kasi congressman, hindi ko po minamalit yung congressman, no? Ang pinag-uusapan po natin, national, senador po to si Bato, eh. Tapos sasabihin nyo, gustong makulong ng taong bayan si Bato. Sino may sabi niyan? Okta search? Kalokohan. Okay. Ito po ang pahayag ng PNP. PNP to, Kaya sino pa po ang manghuhuli ba dapat? 'Di ba? Sabi po ng PNP, bakit po hindi pinapahuli ng PNP ang senador na si Bato? Philippine National Police, yan po yung pulis sa Pilipinas na nanghuhuli ng mga kriminal. Tignan nyo po, sino po yung nanghuli kay Tatay Digong? PNP, di ba? Dapat po, PNP din ang manghuli. Bakit po hindi hinuhuli ng PNP? Simple lang po ang sagot ng PNP. PNP has clarified that it cannot and will not arrest Senator Ronald Bato de la Rosa due to the following specific reasons. Una, no local or official lawful warrant. PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Hindi na si ano? Hindi na yung babae. Napalitan na pala. Brigadier General Randolph Tuanyo, spokesperson ng PNP, and PNP Chief General Jose Melencio Nartates confirmed that the PNP does not possess a copy of any valid warrant of arrest. Okay. Without official validated warrant transmitted through proper domestic legal channels, the police organizations has no legal authority to initiate an arrest or place the senator under surveillance. Ano po yung sinasabi niyong tumakas sa batas si Bato? Wala pong warrant of arrest si Bato. PNP na po nagsasabi, no? Wala po at hindi po nila pwedeng isurveillance man lang si Bato. Kung ang usapan po, lagi nilang sinasabi tumatakas sa batas. Ito po ang nagpapatupad ng batas. PNP, no warrant
no arrest. Taliwas po sa mga sinasabi nitong mga lintik na nagsasabi, no, na mayroon pong legal na pananagutan si Senator Bato. Wala pong warrant of arrest si Bato. Wala pong hawak ang PNP na warrant of arrest si Bato. Wala pong due course. Wala pong pinadaan sa local authority natin. Kung totoo po na may warrant po na hawak-hawak ang anumang entity, bakit po hindi nyo bigyan ng kopya ang PNP? No? Bigyan nyo po ng kopya. Hindi po kaming mga Duterte supporters ang nagsasabi na hindi kriminal si Bato. Unless na meron po siyang warrant of arrest na lawful na kinikilala ng Pilipinas, si Bato po ay malayang maglakbay, malaya po. Ngayon, kung ang sinasabi ninyo ay hindi na naman atin si Bato, nakita nyo naman po ang ginawa kay Bato. No? Ngayon, kayong media, nasasabihin nyo na naman na yung sweldo ni Bato, sumusweldo pero hindi nagpapakita. Nung nagpakita, kinwestiyon nyo naman, bakit po kayo nagpakita? Talagang wala po kayong, wag po tayong mag-ilusyon, tayong mga Duterte supporters, natatanggap ng katwiran yung mga kalaban natin. Hindi po sila tatanggap ng katwiran magpakailanman, magpasawalang hanggan. Warrant of arrest, walang hawak ang PNP kaya hindi nila. Okay. Pero sinasabi po natin, eto po, the warrant originates from the ICC. The active arrest warrant against Senator De La Rosa was issued by International Criminal Court for alleged crimes against humanity linked to drug war. The PNP emphasized, makinig po kayo, the PNP emphasized that any action involving international law enforcement mechanism must strictly undergo proper government verification and domestic legal proceedings before local police can enforce them. So, PNP na po nagsasabi, sino po pakikinggan ninyo? Yung mga nagsasabing taong bayan, taong bayan? Wala namang pinapakita sa inyo na bata na warrant of arrest. Wala naman po nalalathala na warrant of arrest. Okay. Dagdag pa ng PNP, no direct executive directive. The PNP stated that it has not received no direct order or communication from appropriate Philippine government authorities, just as DILG, DOJ or DILG to execute the international arrest order. Wala pong order mula sa DOJ, wala pong order mula sa DILG. Tandaan po nyo, yung PNP po ay tagasunod lang po ng mga direktiba mula po sa DOJ o sa DILG. PNP po ang nagsasalita sa pamamagitan ng spokesperson at ng kanilang PNP chief. Siguro naman ngayon maniniwala na kayo. Hindi po, dati po sinasabi natin kay General Torre, mali yung pagpapahuli. Yun nga po, mali yung pagpapahuli. Pero at least si General Torre, meron po siyang hawak-hawak eh. May pinapakita po siya na, hindi ko po sinasabing tama na si General Torre. May nag-utos po kay General Torre na ipahuli si Tatay Digong. Malinaw po yung, hindi po niya kusa. Eto po, sabi ni Nartates, wala pong nag-uutos sa kanila, wala po silang hawak na warrant of arrest.
hindi po basta-basta manghuli ng tao. Lalo na kung wala kayong hawak na warrant of arrest. Yung nagsasabi po na meron warrant of arrest si Bato, ba't hindi nyo po bigyan yung PNP? Legal ba yan sa batas ng Pilipinas? O, hindi po pwede yun. Okay po, pasensya na po. Ang sinasabi ko po, may nagutos po kay PNP, then PNP CIDG ba? O CIDG pa, no? Meron pong kautosan si Torre mula po sa PNP chief. Yung PNP chief po, meron pong transnational PTC. Hindi ko po pinagtatanggol si Torre. Tayo nga nagsasabi na kidnapping yun eh. Ang sinasabi ko po, at least may pinapakita si Torre. May pinapakita. Ito po, walang pinapakita eh. May nakita na po ba kayong arrest warrant? Wala pa pong lumalabas kahit po sa media na nagsasabing tumakas si Bato. So sa madaling salita, wala pong warrant of arrest si Bato, hindi po siya maituturing na pugante, hindi po siya matuturing na kriminal. Okay. So far. Nagkakaliwanagan na tayo ha. Ano man po ang sabihin ng iba, yan po ay taliwas sa katotohanan. Kaya yung media natin, walang katiwa-tiwala sa inyong mga tao. Ayan lang yung PNP oh. Bakit po ang pinaniniwalaan ninyo yung mga wala namang kinalaman dyan? Napaliwanag na po natin, maski po yung tinutukoy nilang 9851 ba yun? 98, ano bang batas to? Yung kinukot po nila bilang basehan po nila sa local court natin, 9851, wala po nakalagay doon na makipagtulungan tayo sa ICC. Ang nakalagay nga doon, Philippine jurisdiction. Ngayon, yung paragraph 2 na sinasabi nila, alam nyo, siyempre, kahapon, di ko pa po alam to. Buti nga may nagtanong nito. So kahapon po may nagtanong, nabigla ko, pero pagbasa ko, tama naman, jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over person. Pero yung sa paragraph 2 daw, nakalagay, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting investigation. So ang sinasabi po nila, nag-conduct na po yung ICC kaya pwede na pong isurrender. Hindi po, hindi nila tinuloy eh. Okay. Ito po ay pursuant to applicable extradition laws and treaties. So dapat po, isosurrender po natin yung isang Pilipino kung nakabatay po to sa extradition laws and treaties. Yung Rome Statute po, kinukonsider po natin yan na treaty. Okay. Tapos na nga tayo eh. Ano po ang batayan? ICC, Rome Statute? So wala na po tayong Rome Statute dahil hindi na po tayo member. So lahat po yan sinasabi po na yan, taliwas po yan sa saligang batas. Ngayon, yung tanong nyo po, NBI, saan po kumukuha ng otoridad yung NBI? Hindi ko po alam. Kasi po, nagpapatupad po, ang mahuhuli po dapat PNP, di ba? Tinanong ang PNP, no warrant, no arrest. Kung sila may warrant, gusto nilang umaresto, kanya-kanya pong kampihan yan. Gusto nyo kumampi dun, kahit pinapaliwanag na po ng PNP, ang linaw po na sinabi ng PNP, tanungin nyo po yung NBI, may paliwanag ba sila kung bakit sila? May paliwanag ba sila na lawful yung ginagawa nila? Ang linaw po na sinabi ng PNP. Di po ba? Saan nyo po gustong sumunod? So kung kung ngayon po, ang kinakatwiran nyo pa rin po yung NBI, eto po, ulitin ko lang po, nagsalita na po ang PNP bakit hindi nila hinuhuli si Bato o hindi po nila isa-surveillance. Dahil po,
no local or official lawful warrant. PNP po to. Ngayon, kung binabanggit nyo po NBI, ipaliwanag din ng NBI. Kontrahin nila itong sinasabi ng PNP. Sabihin ng NBI na merong lawful warrant. Yan yung sinasabi natin, no? Naglalaban-laban tayong mga Pilipino sa interpretasyon. Hindi naman po tayo mga abogado na naglalaban-laban tayo sa interpretasyon. Ngayon po, ang huling mesay po sa mga interpretasyon ng mga batas, yung Supreme Court. Hanggat hindi pa po nagsasalita yung Supreme Court, malaya po tayong kumampi kung kanino natin gustong kumampi. Eto po, pinaniniwalaan ko yung PNP. Pucha, wala silang warrant. Bakit nila arestuin? Hindi dumaan yan sa kung saan. No direct executive directive. Aakto lang sila, yung PNP, aakto lang sila. Ito po sabi nila, without an official validated warrant transmitted through proper domestic legal channel, the police organization has no legal authority to initiate an arrest or place the senator under surveillance. So kung wala pong validated warrant na transmit po sa mga domestic legal channel, hindi po sila aakto, na hindi po nila surveillance si Bato. Ngayon, kung iba po paliwanag ng NBI, di mamili po kayo. Kung yan lang sasabihin nyo, wala pong ano yan, hindi po valid yan. Yung mga may loyalty kay Bato, kaya yung PNP, ganyan sinasabi. Kalokohan po yan. Ang dami pong matatalinong Vice President nga, tignan nyo kung yan lang po ang katwiran nyo, yung PNP kasi, loyal kay Bato, Vice President nga kayang i-impeach Yan pang PNP, hindi nila makasuhan. Pwede pong kasuhan ng lahat. Presidente lang po ang hindi pwedeng kasuhan. Tsaka yung mga impeachable. Naintindihan po natin. Kaya yung sinasabi ninyo, matatapang po yung mga yan. Pwede ba makalusot sa kanila yung PNP na siya na sasabihin? Ay yung mga nagsasalita ng taong bayan, pwede po nilang sabihin na mali ang PNP. Vice President nga, sinasabi nilang mali, kurakot at kung ano-ano pa Yan pa kayang chief PNP lang? Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na kaya yung PNP kasi loyal kay Bato. Hindi po yan. Kalokohan po yan. Correct. Walang warrant of arrest, walang kaso sa Pilipinas, bakit magiging kriminal? Siyempre, kung sasabihin nyo, ICC, hindi naman tayo member niyan. Paulit-ulit na kami, hindi tayo member ng sinasabi nyong may pananagutan si Bato. Si Bato po ay Pilipino dito po sa Pilipinas. Hindi po tayo member niyan. Wala pong kinalaman ng ICC dapat dito sa Pilipinas. Hinuli nyo na nga si Tatay Digong, gusto nyo pa sundan yung pagkakamali ng pagkakahuli. Okay.